Magandang araw mga amo at welcome sa Kalitap. So sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa huling kaganapan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ang kokomentuhan natin ay itong huling naging mga pahayag ni Representative Toby Chanco. So medyo malabo pa sa akin hanggang sa ngayon yung binitawan ni Representative Toby Chanco patungkol sa kung paano ba talaga nag-umpisa itong mga pagdinig, itong mga investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. So malamang ito yung pinag-umpisahan ng lahat. So meron akong maiksi lang na video o maiksing bahagi ng hearing na yun na kung saan ay nagsasalita si Toby Chanco. So, panoorin po ninyo at intindihin po ninyo mabuti. So, around close to 4 minutes lamang po ito. So, ito po, patingnan nyo. May insertions na, no? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang at nahandun po si Presidente, si Sec Mina at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo, mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito, yung pondo para sa flagship? Hindi, nahandun po yun sa proposal ng... Proposal. Nasa NEP po yun. So, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. Programs. Inalisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente. So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi
ni DE Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni DE Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado. So, ayan po, napanood nyo. So, binanggit ni Representative Toby Chanco na malamang ang pinag-umpisahan nito ay yung binabanggit nila na mga flagship projects ng Pangulo na kung saan ay binanggit niya na maraming dam ang nais na ipagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. So, nagalit siya dahil inalisan ng pondo ng Kongreso yung mga flagship programs at ang isa na nga dito ay yung sinasabing dam, maraming dam. So, nagtataka lang ako, bakit magpapagawa ng maraming dam ang Pangulo samantalang ang priority natin ngayon at pinag-uusapan ay yung mga flood control projects. So, ang unang tanong dito, mga amo, ano ba ang mahalaga? Dam o mga flagship, dam o mga flood control projects? Tingin nyo, ano ang pinaka-importante? Mag-comment kayo sa baba. Kasi sa akin, kung ako ang tatanungin ninyo, okay, importante ang dam. Kasi yung mga dam natin ngayon, medyo kinakabahan na rin ako. Alam ko, nakagawa ako ng video niyan. Short yata na video yun. Dahil tinatanong ko na rin yung tibay ng mga dam natin dito sa Pilipinas. At kung tatagal pa ba yung mga dam. Kasi alam niyo, pag nasira yung mga dam na yan, napakalaking damage ang mangyayari sa mga tatamaan ng tubig ng dam. Naranasan na po namin yan noong panahon ng Ondoy na walang kaabog-abog, walang warning, nagbitaw ng tubig ang dam namin dito sa Bulacan na nagresulta nga sa malabahay na taas ng tubig na kung saan ay napakarami ang namatay. So, importante ang dam. Pero, napaisip ako, maraming dam. Ang tanong ko siguro dito ay ilang dam ba ang nakalinya na pondohan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, syempre, papasok na dyan yung sino ba ang mga kontratista na yan. Kasi may nabasa ako, may naalala ako, binalikan ko lang Nabanggit na rin ng Pangulo ito. Yung bang dam na pinaplanong gawin ng San Miguel Corporation at subsidiary sila dyan, around $500 million ang magagasta dyan sa dam na yan. 2021 o 2022 yata yan. Pero malamang 2022 dahil inendorso nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos yan na umaayon siya na magawa itong dam na to. So $500 million ang gagastusin dyan sa dam na yan. At sa pagkakaintindi ko ng salitang subsidiary, parang ang San Miguel Corporation ang unang gagastos niyan o kabahagi ng $500 million na dam na yan ay malaking porsyento sa San Miguel ang gagasta at ang iba ay parang sa gobyerno, parang ganon. Kaya inaalam ko, ilang dam ba ang nakalinya na proyekto ng Pangulo at saan-saan lugar yan? Kabilang rin ba dyan yung
gagawing dam ng San Miguel Corporation. Kasi parang hindi yata ginagawa pa ngayon yan dahil yung lugar na kung saan gagawin yung dam, may mga parang nagsampa ng reklamo dahil mga environmentalist yata yan. Parang merong mapipirwis yung kalikasan kapag kayan ay ginawa. So, hindi pa natin alam yung development ng dam na yan. Yan ba? Isa yan dun sa mga dam na binabanggit ni Representative Tony Tiago. At siya, sa bibig na rin niya, ayan, napanood niyo, narinig niyo na sinabi niya, maraming dam yun. Maraming dam ang gagawin. Ilang dam ba yan? At saan mga lugar yung dam na yan? At, syempre, pinaka-importante tanong, magkano yung mga dam na yan? Kasi, bakit magagalit ang Pangulo kung kahit ba sabihin na natin flagship program ng Pangulo yan, kailangan i-prioritize pa rin ng Pangulo kung ano yung mas mahalaga sa kasalukuyan. Mahalaga sa kasalukuyan ay yung mga flood control projects na mga sablay, yung mga substandard, yung mga ghost na proyekto. Hindi ba dapat unahin yung mga flood control projects natin? Yung matitino, hindi ko sinasabi yung mga dinidinig na yon sa Kongreso, sa Senado, at kung saan-saan pa. So, bakit siya magagalit kung mahalaga rin naman yung project na yun at kinakailangang, ibig ko sabihin, takunan ng malaking pondo. Itong mga dam na to, taon pa bago mabuo ito. At siyempre, alam naman natin ang dam, nagagamit yan na mag-imbak ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Kuryente, patubig sa mga pananim natin, sa bukid, at siyempre, yung pag-create ng kuryente, yung hydro. So, magkano magagastos yan? At saka ito, dudumihan ko lang ng konti ang isip ko, ha? Ako, iniisip ko lang na kaya nagagalit si Pangulong Bongbong Marcos. At tandaan nyo, Marso, nung asikasuhin niya, Abril, Marso, nung asikasuhin niyang problema na yan. Pagdating ng SONA ng Pangulo, binanggit niya na merong anomalya sa flood control project. Diba? Yung pamosong salita niya, mahiya naman kayo. So, ang dating sa akin nun, nung maalala ko tong part na to kay Toby Tiangco, nagalit daw ang Pangulo dahil yung kanyang flagship program na mga dam ay inalisan ng pondo at inilipat nga dito sa mga anomalyang flood control projects. Hindi ba parang nangangamoy corruption din yun? Kasi unang-una, hindi ka naman pwedeng gumawa ng dam ng walang kontratista. Diba? Sino-sino yung mga kontratista na kukunin dyan? Pero malamang wala pa dahil wala pang pondo Pero garantisadong may nakaabang na dyan. Kaya nga tinatanong ko, yung isa bang dam na sinasabi nila na dyan, yung dam na gagawin ng San Miguel Corporation. At isa pa, ito, para sa kaalaman ng lahat, noon may nabalik. Bata pa ako noon. Maliit pa ako noon. Pero naririnig ko to sa mga usapan ng mga matatanda na ang San Miguel Corporation na pag-aari ng mga kukwangko, alam ko, pag-aari pa rin ng mga kukwangko ngayon yan o may malaking porsyento pa rin ng share ang kukwangko dyan, ay involve ang mga Marcoses dyan. Isa sa mga pinagkukunan ng yaman ng mga Marcoses ay ang San Miguel Corporation. Through the kukwangkos, nakaalyado nila sa politika, crony nila. So, hindi kaya galit na galit si Pangulong Bongbong Marcos dahil yung dam na sinasabing
inalisan ng pondo ay nakalaan para maumpisahan na yung dam na gagawin ng San Miguel. Diba? Tama, subsidiary ang San Miguel Corporation. Pero kinakailangan may labas ding pera ang gobyerno niya. Kasi alam ko, hindi naman pwedeng totally 100% private ang dam sa isang bansa. O particular sa ating bansa. Kinakailangan may porsyento ang gobyerno dyan. Alam naman natin na kadalasan yung mga ganyang government projects o mga pribadong kumpanya na pumapasok na rin sa kontrata ng gobyerno, ang ginagamit talaga nila dyan, pera lang ng gobyerno at yung pera nila, hindi naman talaga nila ginagamit. So, kumbaga, ano ba yung termino? Ginigisan nila tayo sa sarili nating mantika. Palalabasin nila na meron na silang unang gastos, pero ang totoo, pera ng gobyerno ang ginagamit nila. At pangalawa, tulad doon sinabi ko kanina, ang San Miguel Corporation, ang mga katwako ay affiliated sa mga Marcoses. Hindi kaya, kumbaga, yan na yung pinakaano nila ng mga Marcoses. Isa sa mga magiging bread and butter nila pag wala na sila sa politika. Kasi napakalaking pera ng dam. Bukod sa korupsyon na mangyayari diyan kung sakasakali. Pero hindi naman siguro nila pwedeng gawing substandard yan dahil napakaraming taong mamamatay pagka nasira yung dam na yan. So, kung hindi substandard yung dam na gagawin, o baka naman overpricing, dired, diba? Pero ang pinakatinitingnan ko dito, long term. Kasi, lumalabas nito, parang may share of stock din ang mga Marcoses sa San Miguel. At kung malaking porsyento ng dam na yan ay pagmamay-ari ng San Miguel Corporation, napakalaking pera niyan, mga amo. Kaya siguro galit na galit ang Marcos. Hindi ba? Dahil parang inagawan ng candy ni Representative Martin Romualdez, yung kanyang pinsan, si Marcos. At dinala lahat dito sa mga flood control project. Hindi kaya yun na naging dahilan kung bakit galit na galit si President Bongbong Marcos dahil naagawan siya ng pera ni Martin Romualdez. At yung sinasabi nung Marine na nagdadala sila ng pera diyan sa may malapit sa Malacanang. Hindi ba may mga taong nagsasabi rin, may mga komentarista rin na nagsasabi na o politiko na nagsasabi na kapag doon mo dinala yung pera, ibig sabihin nun para sa Malacanang yung pera na yun. Di ba? Pero parang maliit lang yata yung porsyentong dinadala roon. At yung malaking bulto ng pera na nakukuha dito sa mga corruption sa flood control projects ay napupunta lamang kay Martin Romualdez at kay Saldico na talagang ikinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito iniisip ko lang to, dinudumihan ko lang ng konti yung isip ko. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, katulad ng tinanong ko kanina, ano ba ang importante? Dam o flood control projects? Yung malinis na flood control projects, hindi yung mga anomalya. Ano ang importante tingin niyo mga abot? Ako sa akin, ang pinaka-importante muna siguro, dapat iayos muna yung mga flood control projects. Kasi yung dam, maliit na bahagi lang na ibig sabihin ng ulan ang masasalo niyan.
karamihan yan tatapon pa rin eh. Kasi sa bundok ginagawa yung mga dam na yan eh. Eh hindi naman lahat yan masasalo ng dam. Meron at merong tatapon dyan sa gilid. Nadidiretso sa kapatagan na kung saan nandun tayo nakapila. So kinakailangan may daanan muna yon. Maaaring palabas ng karagatan, kung saan ba, ilog. Di ba dapat unahin muna natin yung dadaanan ng ulan, pababa sa atin, kaysa yung ipunin natin yung tubig ulan. Di ba yan ang gusto ng Pangulo eh? Gagawa daw siya ng maraming dam para yung mga tubig ulan, yung baha, maipon. Eh anak ng kamote, saan ba magagaling yung tubig ulan? Sa bundok yan eh. Maiipon sa bundok. Dadaos na sa pababa dito, eh hindi naman masasalo lahat ng dam yan. Hindi ba? At nasaan yung sinasabi ng Pangulo noon na halos 5,000 na flood control projects na nasa Maynila ba yun? Na gumagana. Eh nung malaman eh, hindi naman pala. Kakatiting lang tapos hindi pa gumagana yung iba. So ang tingin ko dito, naghihilahan yung dalawa. Yung magpinsan sa pera natin. Hindi ko pwedeng i-discount eh na yun din ang habol ng Malacanang kaya galit na galit sila. Kasi ang pinag-uusapan lang dito yung 2025 national budget. At wala na sinasabi ni Martin Rom. Eh paano yung 2023-2024 national budget? Bakit hindi na nasilip ng Pangulo yun? May mga flood control projects din doon. May mga maanumalyang proyekto din doon. Bakit hindi sinisilip? O bakit hindi pa noon nasilip ng Pangulo yan? Kung talagang ang concern niya kumbaga maging maayos ang mga proyekto ng gobyerno. Dapat noon pa lang 2023 kasi 2022, kauupo pa lang niya noon. Ang gagamitin niyang pondo, yun na i-set up ni Pangulong Rodrigo Duterte bago siya kumbaba ng pwesto. Ang questionin natin yung 23-24 national budget. Bakit hindi niya pinuna yun? Diba? Diba? Pangalawang punto natin, nadagdagan natin yung sa ICI. Bakit nag-resign si Mayor Magalong? Di ba? Nagiging epektibo si Magalong dahil marami na siya natidiscovering mga anomalyang proyekto at marami ng taong kinakabahan. Di ba? Baka isa dito yung binabanggit ko na baka pati Malacanang madamay. Di ba? Baka pati ang Pangulo imbestigahan kasi malapit na siya kay Martin Romualdez eh. Malapit na siya sa mga mga main cast. Yung mga bida ng istorya na to, ng sarswela na to, bigla-bigla nag-resign siya kasi nakita niya napakarami. Di ba? Binanggit niya rin sa kanyang speech sa Baguio. Napakalawak, napakalaki at malalaking tao ang mababangga niya. Baka hindi niya kayanin. Dahil yung ICI, hindi matibay ang pagkakatayo. Walang pondo, walang opisina, wala lahat. Paano sila mag-uumpisa? Ang tumutulong lang kay Mayor Magalong, CIDG at PNP nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Eh biglang nagulat syempre yung bakit may tumutulong. Hindi ba? Kaya biglang bawi ngayon. Yung dati investigator siya. Special advisor and lead investigator. Nung huling sinabi ni spokesperson na Attorney Claire Castro, hindi na siya lead investigator. Special advisor na lang siya. Bakit nagkaganon? Hindi na siya investigador. At hindi daw, wala daw sa kapangyarihan niya ang mag-utos sa CIDG at PNP na suplayan siya ng mga impormasyon. Hindi kaya umayaw si Magalong dahil ang tutumbukin niya mismo ay Malacanang, ang Pangulo. Dahil napakarami rin korupsyon na nangyayari sa Malacanang.
Hindi natin alam. Medyo dinudumihan ko lang yung aking isip. Di ba? Dahil ngayon, todo protekta yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos kay Representative Martin Romualdez. Dahil pag nadali nila si Martin Romualdez, isang hakbang ka na lang. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang pulo. Kaya siguro nabanggit ni Mayor Magalong, parang nabanggit niya na malalaking tao na yung kanyang mababangga. At medyo natatakot na rin siya sa kanyang seguridad. Wala siya kasiguruhan. Wala siyang proteksyon. Kaya umayaw na siya diyan sa ICI na yan. Bagay na nag-alis ng kredibilidad at integridad. Kasi yun ang ambag ni Mayor Magalong diyan sa ICI na yan eh. Credibility and integrity. Eh umalis yung mama. So ano ngayon ang ICI? Wala. Palamuti. Puppet. At gusto ngayon ng Malacanang, gusto ngayon ng mga politiko na maniwala tayo sa ICI. Malabo na yon. So, katulad niyan, parang ihihinto na yata ni Senator Ping Lacson ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil napapansin daw niya na paikot-ikot na lang yung istorya. Di ba binanggit ko na sa inyo yan? Doon sa mga naunang video ko na masyadong nagiging paikot-ikot na lang yung istorya at wala nang bago. At hindi naman nagbabanggit talaga ng mga malalaking tao. Ang pinakamalaking nabanggit na lamang ay si Representative Saldico. Pero nung bandang huli, parang binanggit na rin si Speaker Martin Romualdez kung saan doon na nag-umpisa yung regodon, ika nga, at pagbibitiw ni Mayor Magalong. Again, napansin ko lang, naalala ko lang tong video na to. Itong particular na ipinakita ko ngayon sa inyo. Bakit galit na galit ang Pangulo nung inalis yung pondo para sa maraming dam na binabanggit niya? Ano kaya silbi nun? Sino ang mga kontrabista nun? Magkano ang nakalaan na pondo para dun sa maramihang dam na yon? At isa ba dun sa mga dam na yon ay yung San Miguel, yung itatayo ng San Miguel Corporation, na kung saan ay indirectly, di umano, crony ng mga Marcoses ang mga buwang ko. Hindi pinag-uusap. Nakita ko lang yan, naalala ko lang yan. Kaya ni-research ko ng konti. Bagamat medyo parang malabo yung parang pahayag ko. At least magigets nyo na kaya nagalit si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso, sa lower house, ay dahil nawala yung pondo para sa mga dam na sinasabi nila. Para bang naagawa siya ng candy at ibang tao ang kumuha ng candy. Na nagresulta sa pagkakatanggal din ni Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Diba? Parang sinusubukan ni Martin Romualdez kung hanggang saan siya titiisin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam na alam niya na hindi rin siya pababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kapag ka siya ay na-involve talaga dito sa malawakang korupsyon na to, ang susunod na target ay siya na. Dahil siya na yung huling pipirma ng budget eh. Di ba? May mga senador na involved pero kulang pa yung mga senador na yan. Sagip, parang sagip kapamilya, nga nga. Sinasagip nilang pilit yung mga kaalyado nilang senador. Kaya konti lang ang isasakripisyon. Isipin nyo. Di ba? Ang dahilan nito ay pera. Isang tao ang inagawan ng pera, nagkataon lang yung inagawan ng pera ay mas makapangyarihan dun sa nang-agaw. Kaya nung sona, eto na, mahiya kayo.
Hindi sa taong bayan, mahiya kayo sa akin. Puro na lang kayo. Parang ganun. Kasi hindi importante ang dam ngayon eh. Ang importante ngayon yung mga flood control projects na maayos. Kapag natapos yan, tsaka natin gawin yung mga dam na malalaki na yan. At yung mga dam na kasalukuyan natin ginagamit, dapat inspeksyonin kung kailan at hanggang saan pa siya tatagal. Dahil pasama ng pasama, palakas ng palakas ang mga bagyo na tumatama sa Pilipinas, pero wala silang ginagawa. Ang pinagtatalunan nilang pilit ay yung pondo ng bayan na kung saan kinukurakot lang nila. Alam na ng tao yan, hindi na sila makakalusot yan. Kaya todo damage control na ang mga remulya sa mga kagaguhan ng kanilang mga kaalyado. Pati sila, kahit lumabas ng gago sa mata ng tao, okay lang. Dahil alam nila, protektado sila ng makapapakyarihang mga pamilya na nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Huwag tayong tanga. Yun ang gusto ko sabihin sa ating lahat. Huwag tayong tanga at huwag din tayong maniniwala diyan sa mga artista, mga influencer na binabayaran nila. Ginagawa lang nila tayong gago. Gusto nilang manatili tayong bobo para magtuloy-tuloy sila sa kanilang pangumurakot sa pondo ng bayan. Di ba? Lahat yan involved. Kahit nung panahon ni Duterte may mga kurakot, pero konti lang siguro dahil takot sila kay Duterte. Pero alam ko, nagkapera din si Duterte nung panahon niya. Hindi lang natin alam kung paano at kung magkano. So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.